Alam mo, partner Jeff, nagtataka nga ako bakit ngayon lang natin ito pinag-uusapan. Kasi kung tutuusin, pwede na natin itong pinag-usapan doon sa mga nakaraang mga balita. May kinalaman, halimbawa doon sa mga flood control projects. Yan. Pero tandaan po natin, yung mga flood control projects ay pinondohan mula sa General Appropriations Act and therefore yan ay national government facilities. At pag sinabi nating facilities, yung infrastructure works, partner, so binabanggit natin mga kalsada, mga tulay, at kahit ano pa, mga public buildings. Hindi ba kasama dyan sa mga kumbaga pinondohan ng pera ng bayan. Pero ngayong hapon, tututukan natin yung isang maliit na bahagi dyan, yung pananagutan, halimbawa ng provincial government, Yan. ng lungsod, city government, at yung bayan o tinatawag nating municipality. At wag na nating alisin kasi sa ating konstitusyon, kasama bilang hiwalay, separate political subdivision, yung pinakamaliit ay itong ating barangay. So lahat po ito, probinsya, syudad, bayan at barangay, ito pong pag-uusapan natin ay pasok na pasok. At dito, partner Jeff, yung pag-uusapan natin, halimbawa, ikaw ay na-aksidente, nasaktan ka, injury, wag naman sana, ikinamatay ng isang mamamayan. Ang faulty o depektibong mga facilities, kagaya ng kalsada, manhole, yan, meron akong marites dyan tungkol dyan sa manhole na yan, partner Jeff. Halimbawa, ano pa ba yung mga nakikita natin ng mga public buildings or facilities? Halimbawa, mga multi-purpose buildings, mga waiting shed na may mga EPAL na pangalan, may mga EPAL na Basta mga government buildings. Yes, partner Jeff. So dito, dalawa. Kasi ang pag-uusapan natin dito, hindi yung criminal aspect, sa iba, i-reserva natin yan sa ibang araw, kung hindi yung civil liability or civil aspect ng, kumbaga, halimbawa yung mga ipinatayo ay kinulang. Kasi minsan, pag bagong gawa, matibay, maayos, pero habang tumatagal, kasi tinatanong, sino ba dapat ang nag-aalaga niyan? At tandaan natin na pag sinabi nating alaga, yung pangangalaga na angkop doon sa particular na facility or kumbaga infrastructure project. Hindi pwedeng sabihin, ang maintenance dyan ay walis-walis or punas-punas ng alikabok. So dapat responsibilidad ng ating mga lokal na pamahalaan. Ito, babasahin na natin, ano ba ang sinasabi ng batas? Kasi dito, partner Jeff, ang batas na nakasasakop, unang-una, ang ating konstitusyon na nag-aatado ng mga, kumbaga, hatian ng responsibilidad. National government, local government, including province, city, municipality, and barangay. Pangalawa, meron tayong batas, yung local government code. At dyan, makikita natin ano-ano yung mga kapangyarihan ng bawat isang political subdivision or local government, including province, city, municipality, and barangay. Pero bukod dyan, partner, meron tayong mas luma pa sa local government code, mas luma pa sa ating 1987 Constitution. Ito yung ating civil code, partner Jeff, na kung saan napakalinaw na itinatakda ng batas na mayroong pananagutan ang ating lokal na pamahalaan. At ito na nga yung civil code provision. Ito, article, take note, 2189 or 2189. Ang sinasabi dito, partner Jeff, provinces, cities, municipalities are liable for damages for the death of, kamatayan, or injury. Okay? Ano ba yan? Mga sugat, mga pilay, okay, suffered by any person by reason o nagmumula sa defective condition of roads, okay, streets, okay, bridges,
public buildings and other public works or infrastructure projects. Ito yung isang key provision under their control and supervision. Okay, so bakit ko to binibigyang diin? Kasi mamaya magiging issue yan doon sa isang lumang kaso na kung saan ang existing pa lang nun, wala pa tayong 1987 Constitution, wala pa tayong local government code, pero pareho pa rin ang sinabi ng ating Korte Suprema. Pero bago natin puntahan yon, partner, nais kong puntahan yung local government code provision na kung saan napakalinaw, partner Jeff, na sinasabi na itong probinsya, city at municipality ay mayroong responsibilidad ng pag-maintain o pangalagaan lahat nitong mga infrastructures na nasa kanilang control and supervision. Umuulit yung salitang control and supervision. Bakit? Kasi partner Jeff, noong, ito, mahalaga na malaman natin yung, kumbaga, petsa, kailan ba ito na desisyonan ng ating Korte Suprema sapagkat ito ay bahagi na rin ng ating batas. Partner, alam ko hindi ka pa pinapangano, January 29, 1969. Hindi pa nga. Oo, luma na itong kaso na ito, partner, pero ito pa rin ang, kumbaga, batayan ng pananagutan ng isang lokal na pamahalaan para sa mga aksidente na bunga ng sira o hindi nagawa ng tama, kalsada, tulay at iba pa. Dito, partner, si Mr. Teo Tico, kasi ang title ng ang kaso na ito, City of Manila versus Teo Tico and Court of Appeals. So sabi nga natin, 1968, hindi pa kami pinapanganak ni partner Jeff, batas na ito. Hanggang ngayon po, this is still good law. Ano po ang sinasabi dito? Kasi dito, partner Jeff, merong isang certified public accountant, so professional. Pumara siya. Nandun siya sa isang waiting shed. Pumara siya ng jeep, partner Jeff. At nung tumigil na yung jeep, humakbang siya ng ilang hakbang. Bago siya nakarating, hindi siya nakarating sa jeep, partner. Nahulog siya sa isang uncovered and unlighted manhole. So yung, ano po yan, imbornal o kaya yung drainage system na, kaya nga manhole, kasya yung buong tao dyan, partner. At ito, sinasabi dito, 8 p.m. ng gabi. So, at dahil doon, partner Jeff, ito, kalunos-lunos yung kanyang sinapit. So, syempre, nahulog siya, nakasalamin siya, yung kanyang salamin, rim ng kanyang salamin, tumama doon sa rim nung imbornal, nabasag. May bubog na tumusok sa kanyang mata. At bukod doon, marami pa siyang tinamong sugat, galos, pasa sa ibang bahagi ng kanyang katawan. At dahil doon, kinailangan niyang magpagamot, kinailangan niya na lumiban sa trabaho for 20 days. At dahil doon, lahat ng gastos niya doon, isinampa niya bilang case for damages laban sa City of Manila. At ito ay nangyari, hindi ko alam kung yun pa rin ang tawag, sa P. Burgos Street daw sa Maynila. Malapit sa Luneta, partner, kung familiar ka doon sa lugar, doon nangyari yan. Ewan ko kung siguro naman ngayon may takip na yan, di ba? Pero ang kakaiba dito, partner Jeff, kasi sinabi nung City of Manila, nangyari kasi itong insidente January 27, tandaan ninyo. Nung January 27, or bago yung January 27, sa records ng City of Manila, may tumawag na sa kanila, walang takip ang inyong manhole dito sa parehong lugar. Bago pa yung insidente. January 24 yon. Sabi ng report nila, on the same day, natakpan nila, partner. At noong January 30, sa records din nila, may tumawag din na walang cover yung manhole at on the same day din, tinakpan nila. So sinasabi nila, wala kaming kapabayaan kasi kapag sinasabi sa amin na walang takip, alam namin delikado yan, agad-agad tinatakpan namin. Same day. At sabi pa ng Manila, kasi umakyat ito, talo sila sa
dati, katumbas ngayon, kasi court of first instance Yes. dati. So that RTC, talo sila, talo rin sila sa Court of Appeals, hanggang Supreme Court ay talo sila. Sabi nila dun sa Court of Appeals, Korte or Court of Appeals, tandaan nyo, national road itong P. Burgos. Hindi yan pag-aari ng city. At dapat, dahil hindi kami nagmamay-ari niyan, hindi kami dapat managot sa damages ni Mr. Teotico. Pero ang sabi ng korte, malinaw ang sinasabi ng batas. At ang batas pa lang dati, partner Jeff, ay itong civil code provision na nagsasabi, pananagutan ng probinsya, ng syudad, ng bayan, ang anumang damages for all facilities under their control and supervision. Walang binabanggit doon kung sino ang may-ari ng kalsada. Kung kaya nga, all the way up to the Supreme Court, natalo si City of Manila. Kasi at lahat ng, kumbaga, danyos ni Mr. Teotico, inutusan ang City of Manila, bayaran yun, including, partner, yung kanyang ibinayad sa kanyang abogado, attorney's fees. Syempre, 1968 ito ang total. Magkano Medyo yan noon? parang nahanap ko, parang 16,000 lang yung total. Pero, kumbaga, kung katumbas Sa ngayon? hindi ko alam kung gaano kalaki yun. Kasi, magpagamot ka ngayon, nung dinescribe wala na yung natin injuries, 16,000 ang na yun. dami nun. Kumbaga, baka 100,000 ang inabot, Yes. partner Jeff. Pero napakagandang impormasyon niya na attorney, yung sinasabi mo na ang sinasabi ng nung City of Manila during that time, national road yun. It's not under them. Pero ngayon kasi naririnig pa rin natin yan. Ba't Correct. namin gagawin yan? DPWH ang nagpagawa niyan. Correct. Nasasakupan lamang namin. So mali yun. Mali yun kasi nga kung tutuusin, bagamat kasi kung national road yan, tama, ang dapat nagme-maintain yan ay yung national government. At talagang may ina-allocate naman ang ating Department of Public Works and Highways. Pero ang sinasabi ng batas, kasi pag yung pag-maintain yan, dapat may malinaw na delineation. At dito, sinasabi ng Korte Suprema, dito, lugar mo, responsibilidad mo. So, hindi ibig sabihin na yan ay national facilities or nationally funded na mga government infrastructure projects, lusot ka na. So, kung tutuusin, at dito nga, partner Jeff, yan yung pinag-usapan natin. Civil liability ng syudad, civil liability ng probinsya at ng bayan or ng barangay. Pero, hindi pa natin pinag-uusapan, partner, kasi halimbawa, gross, ibig sabihin, grabe ang kapabayaan sa pagmamintain nitong mga facilities na ito. Hiwalay pa, partner, yung personal. Kasi yung civil liability, kukunin yan sa pondo ng local government. Pero halimbawa, yung mga tao na may tungkulin at karaniwan, command responsibility, si governor, si city mayor, municipal mayor, at si kapitan ng barangay. So dito, partner Jeff, hiwalay pa yung kanilang posibleng administrative liability na personal. Kasi halimbawa, mapatunayan, isinulat yan sa inyo. May reklamo kami dito, pakiayos naman